na. Anong oras na? Alas 12 na kasi. Babalik na kami sa ano. Saan ba yung camera? Dito. Babalik na kami sa bahay. May hatid lang kami ni Kelly sa ano. Dito sa syudad kasi naghatid kami ng mga hamon. Wait lang. Bago kami nakarating dito sa supermarket na to, mayroong nag-ilaw-ilaw na. Yun pala may mga highway patrol dyan. Nag-aabang ng mga sasakyan na nag-o-overspeed dyan. Nandun sila. Ewan ko kung lang makita. Hindi siguro makita kasi may nakaharang na kotse. Nandun sa ano. Ayun o. Nahuli pa naman ako dati ng overspeeding dito. Na magpatakbo ulit ng mabilis kasi ano, may 2 points akong tinanggal noon ng ano, mga 1 year na. Mabura yan pagdating na ng 2 years, pero wala pang 2 years so andyan pa rin yung ano ko, yung violation ko, naka ano pa rin yan. Kaya dahan-dahan na lang kami mag-uwi nito kasi mahirap naman. Timpuhan na naman ako ng ano, violation, kaya magmulta ulit. Ang maganda kasi dito pagka nagpatakbo kaya mabilis dito kasi huli talaga. May speed limit kasi dito na 90 lang 90 lang yung pinaka mabilis mo. Di bali medyo mabagal ka kaysa lumagpas ka doon sa 90. Kaya lang kung ano no, hindi naman ano sa magbayad kasi through online, pwede ka magbayad, pwede sa bangko, pwede ka agad magbayad ka agad sa kanila. Kaya lang, ano yun, yung credit card, yun yung ipasok doon. Nakakatakot na kasi gumawa ulit ng ganong violation kasi mahirap na magtsambahan ulit. Sa atin na yan kung mag-iingat na lang talaga magmanihaw. Nakasalubong kami na dalawang ano, patrol car ng ano, mga Guardia Civil. Pwede din na yung nagtatambay yung doon sa kabilang bayan, baka nagantayan to.
itong Suna kasi dito mahirap kasi ito mag patakbo ka talaga ng ano dito kasi nung nahuli ako dati nakatimbre yon talaga sa akin na mag-ingat daw dito dadaan kasi meron nag-aabang na ano wise sila dito eh kasi may nag-aabang kunya may dadaan na may nagpaparada na mga sasakyan pero may dalang radar camera pag ano yon yung nanghuli ng highway patrol doon sa unahan itatawag nila yan plate number na yan overspeeding yan so huli ito pa naman yung sasakyan ko rin dating dala nahuli ako ano dito ano sila bargain sale itong bayan na to sa kabila dito sa kanan mga paninda sila dyan na tawag dito ay gangga yung mga ano ba sa atin yan ibig sabihin yan mga gangga yung para mga mura na mga binibinta mga damit prutas day market nila ngayon dito tawag day market anong araw ngayon Martes alas 12:12 ng umaga ngayon pala ang day market dito kahapon kasi sa ano namin bayan mismo Lunes din ang day market no? Pero kunti lang tao doon kunti lang nagtitinda dito marami stop abot na itang stop grabe ang init alas 12:15 20 grado dito sa lugar kung saan kami ngayon kaninang umaga ang lamig naghanap ako ng ng heater nagkaano pa tagal lumabas ngayon naman ang init kaya lagay ko na lang yung aircon din yung madaanan natin doon mamaya ano yun may mga orange pa dyan na hindi pa hinarvest magkakataon natin ngayon makakuha tayo ng video ito dito sa may kaliwa nag-harvest na sila ito yung mga orange dito na tagal hinarvest ito hindi gumagawa yata to ng mga puso yata to puso tama kasi may mga tubo yung mga orange nila iba dito yung mga ibang farmers tagal nag-harvest kagaya dito sa may kaliwa natin yan nandyan pa rin yung mga bunga pero yung marami talaga yung doon sa may yung madadaanan natin tingnan natin kung makakuha tayo ng pwesto doon na makapag-vlog tayo para makita natin na yung orange na yan dyan tagal talaga i-harvest bago matapos tong mga Marso na nga siguro yan ma-harvest nila talaga nagpahuli yan sila ang ganda parang mga ang bunga niyan parang mga Christmas tree dito kasi ang maraming mga pananim na mga orange dito tapos ito yung sa may kaliwa yung parang na pink na mga bulaklak na yan yung mga peach dito yung maraming mga prutas tapos trigo magpas ako sa Nubinta naan na lang talaga kasi mahirap na dito may mga orange pa rin hindi pa rin na-harvest ang dami siguro yan di sila nakikisabay sa talagang nag-harvest yung iba kasi baka mura ang tanggap dito kasi mayroon ng halos linggo-linggo yung dito yung rally dito
gawa ng mga agriculture dito na binabarat sila gusto, tapos wala masyadong suporta sa gobyerno din. Kaya yung mga agriculture dito nasa lumabas na talaga sila sa highway. Talagang pinaparada nila yung mga traktor nila. Talagang wilga talaga sila. Itong lugar na to, ito napakatuwid. Iba kasi dito tumatakbo talaga na mabilis, pero ako bahala na. Natin ang ubindan na lang kasi mas maganda yung dahan-dahan na lang. Ayun dyan pa yung nag-harvest din ng mga orange dyan sa kabila. Basta nakaparada yung mga truck dyan. Ganda talaga naman yan, nagkakarga na yan. Yung doon kanina yung nadaanan namin, nag-harvest na rin yun kasi mayroon ng nag-aabang. Nakita ko yung mga may kotse na doon. Sana makakawa tayo ng video. Ayan, wag pong kaligtaan i-subscribe ang YouTube channel ko. Salamat po.
Dito ka lang o ano. Sama ka. Ha? Dito tayo. Yung sabi ko na maraming orange. Bilis sa mga sasakyan. Dito na tayo. Ayan o, sa harapan natin o. Ang ganda tingnan. Dito lang pwede papasok. Dito na tayo sa labas. Ayan o, ang dami. Ang ganda tingnan o. Dito tayo pwede kasi mayroong camera doon nakatutok. Bawal tayo dyan. Ano pala to siya? Mandarin. Hindi siya orange. Ayan, hanggang doon ang laki niyan. Kabilaan yan. Sayang yung mga bunga na sa higna oh. Ayan natanggal na lang. Yung kung may-ari dito hinarvest pa. Ayan yung iniwan na may kotse doon sa kabila. Ano yung doon oh. Mag-picture kayo kay. Ha? Balik tayo sa kotse. Ingat lang tayo pagtawid kasi ang bilis ng mga sakyan dito. Kabilaan niya oh. Doon pa pa yan di makita. Ay, ganda no. Tapos yung may-ari mag-check ng camera niya. May dalawang tao ah. Baka magnakaw. Hindi. Humanga lang kami sa mga orange dito. Hanga ako kasi ang ganda eh. So let's go ulit. Tara na para may dadaan pa kami bibili ng feeds ng manok. Ibon pala. Imagine to, ang laki nitong farm na to. Doon sa medyo pababa ng konti. Kanila pa rin yan. Kanina may nakita ako dito kanina parang akala ko nagha-harvest na yan. Umpisa na. Pa pala. Sa harapan natin yun Grabe talagang pang orange talaga lahat. Tingnan Kaya lang nasa na pala. Nasa lupa na. Ang dami. Siya? Mandarina. Mandarin. Sayang lang din talaga pag di na-harvest kasi ang daming ang daming di na mapakinabangan. Siguro mas piliin pa siguro lang ganyan kaysa magbinta ng murang-mura. Lugi sila. Ang dami dito Yan sa may kanan wala nang bunga, pero dito sa kaliwa nandyan pa din. Ito hinarvest dito. Ito sabi ko kanina. Hinarvest na. Feeds nang para sa mga kalapati kong alaga. Sino to? Alicia? Ay, kala ko sa Alicia. Kala ko kutsi niya. Kakulay kasi. Ayan, pauwi na kami. Na 20 na. Diretso na kami uwi sa bahay.
Oh wait lang, subscribe na ba kayo? Subscribe na. Thank you! Taga ano rin to ah. Itong van na to, taga Alanis yata ito eh. Handaan na kami ni Kelly kasi pagdating namin doon tamang-tama pa aalis na rin yung mga tao doon. Kasalubong namin to sa may kalsadang maraming sigsag. Dapat meron akong ano ngayon eh, yung order na tsaka ko na lang sabihin kung dumating talaga yan. Alam nyo, nag-order na ako niyan sa online. Hindi online, sa ano mismo yan, sa tindahan. Kaya lang ipapadala nila yan sa mga logistics nila ng yung delivery ba. Ito ngayon pangatlong beses na to na pumalya ulit sa ano, sa may address namin dito. Kasi pagka ilagay namin yung address na klaro nga address, ayaw nilang ay parang sa mga delivery ayaw nilang i-accept, ayaw nga nilang tumawag eh. Kaya ang mga karamihan ng ano namin dito sa may gasolinahan namin ni address. Pero pag wala talagang nakalagay na gasolinahan dito sa may bayan namin, hindi talaga hindi talaga i-deliver. Parang i-bypass na lang nila kasi parang hindi kasi nila hindi nila familiar yung lugar kung saan yan. May may cellphone number naman kaming nilalagay doon sa namin, sa mga kung saan kami mag-order. Kailan yung mga lintik na mga driver na yan, yung mga delivery ay tumawag. May iba naman tatawag, pero yung karamihan nito kahit naka-deliver na yan tapos nakalagay yung pangalan namin na kabisado na may pangalan, di talaga tatawag yan. May Guardia Civil sa likod. Kaya yung problema ko, pangatlo na to ngayon. Dapat ngayon din ang dating yan. Nag-message na hindi daw pwede mai-deliver kasi nga kailangan i-edit yung number, yung address. Kaya nilagyan ni Kelly ng so i-edit mo, ilagay mo yung gasolinahan sa Alanis. Tingnan natin kasi bukas na naman nila i-deliver daw. Tingnan natin kung bukas makarating ba talaga yan. Kasi kung hindi, iwan ko nung gagawin ko niyan. Yung dalawa kong order sa sa tindahan na yun, kinancelled ko na. Tinawag ko na. Cancelled na yun. Nakarang linggo ba yun eh. Hindi ngayon naman uminit na naman ang ulo ko. Sabi ko, ano ba naman to? Makagamit pa talaga ako ng ganyang gamit o hindi? Kasi parang malas eh. Ano pa naman, parang nervyoso ako. Hindi nervyoso na excited na darating. Nervyoso ako na parang baka makaproblema ulit. Yun nga, nagka-problema ulit. Iniisip ko kasi problema ng na yan, pakete na yan. Sana nga maayos na. May Guardia Civil sa likod. Hindi ako pwedeng maghaharot-harot kasi yari ako nitong mga tao na to. May delivery pa ito sa harapan natin. Paano rin to? Paalanis din to siya. Papunta na to ng bayan namin kasi. Kaya natin itong Guardia Civil kung overtake ba yan o hindi. Doon niya papunta sa headquarters nila doon. Bayan namin, tanaw na, pati usok ng fabrika. Ano na? Akala mo ulap, yun pala usok.
Guardia. Dito sa may street na to, tingnan natin kung overtake siya. Wala. Lapit na kasi. Ayun na, dito na kami. Trim na ng mga kahoy. Time na po magpaalam. Bye bye na. Bye bye, bye bye, bye bye. Thank you.